Double murder case, hindi pa rin nabibigyan liwanag kung sino ang talagang utak. Subalit kung marami ang nagtatanong kung sino ang nagpapatay sa mortal na kaaway ng mga Marcos, may iilan rin ang naghihintay kung sino ang nagdamay naman kay Rolando Galman. Ma-report si Israel Cando. 1983 nang makilala si Galman bilang pumatay umano kay Ninoy. Subalit nang matapos ang investigasyon, lumitaw na isa lang pala siyang biktima. Hindi umano posibleng si Galman ang bumaril kay Ninoy dahil sa trajectory ng bala. 15 taon matapos ang trahedya, binalikan ng TV Patrol ang pamilya ni Galman. Imposible. Si Ninoy, ang papatay ni Kuya, napaka-imposible. Alam mo naman yung tao na yun, sino ba makakalapit na tao kay Ninoy? Samantalang pangkaraniwan tao ka lang. Isang ordinaryong magsasaka lang si Galman. Naaalala pa ng nakakabatang kapatid ni Galman kung paano nagsimula ang lahat. Kinumbida, yun ang sabi ni Rey, kinumbida siya, tapos hindi na bumalik. Nabigla na lamang sila nang mabalita ang patay na si Lando. Ayon kay Ninita, bigla na lang silang dinalaw ng ilang kalalakihan. Nagkinom sila ng tape sa ilalim pero wala silang nakuha dahil ala namang kami pinag-uusapan na kahit Ano ano. ginawa niyo doon sa tape recorder? Binalikan nila kinabukasan. Alam, pinagpaalam nila? O Hindi patago nilang, nilang iniwan? niwanan nila ng patago. Bagamat ilang beses na ulit ito, hindi sila umalis sa Bulacan hanggang sa dukute ng asawa ni Galman noong January 1984. Nakita si Atilina, kinakabog yung likuran ng kotse, yung bintana ng kotse. Ginaganyan daw. Si Ninita na rin ang kumupkop sa nag-iisang anak ni Galman, si Ray. 15 taon makalipas ang Aquino Galman double murder case, isang rehistradong nurse na ang bata at kasalukuyang nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Subalit naging mapait ang kanilang karanasan. Minsan ay naisipang magpari ng bata, kaya lang tinanggihan siya dahil sa kanyang pangalan. Hindi namin kaya ipaliwanag kung paano pangyayari. Sabi ko, yung hindi kasalanan ng anak, kasalanan ng... Yung ginawa ng magulang, di ba? Masigit pang may masama doon kaysa sa kanya. Eh di gano'n, di hindi siya nagpare. Ngayon eh. Nilinaw ng ina ni Galman na kahit napawalang sala ang kanyang anak, wala silang tulong na natanggap para maibalik ito at ang kanilang kabuhayan. So, kahit magtanong kayo sa mga kapitbahay namin, kamag-anak namin, kung ano ang nagiging takbo ng aming pamumuhay. Ang magandang kinalabasan lang ng mapait na karanasan ay naging matatag na tao ang nakakabatang Galman. Ang hindi lang niya nakuha yung pagiging valedictorian eh. Sa pagsisimikap sa bahay. Pero talagang ang hirap na inabot namin hanggang doon na lang. Na kung maaari lang ayaw na namin balikan. Para sa ABS-CBN News, Israel Cando. Napatunayan naman ng korte na isang military conspiracy ang pagpatay kay Ninoy Aquino. Subalit hindi isinama sa mga suspect ang ilang matataas na opisyal. Hanggang ngayon, ipinipilit pa rin ng mga nakapiit sa Muntinlupa dahilan sa pagpatay na wala silang kinalaman sa krimen. Ma-report ang assignment. Dapat nilang paniwalaan si Galman ang pumatay. Hindi isa sa amin. Si Galman talaga ang pumatay. Ay akong kasama ni Galman. 15 sa 16 na akusado sa pagpatay kay Ninoy ang nasa Muntinlupa. Ang pan-16, si Brigadier General Luther Custodio, ay patay na. Hanggang ngayon, iginigiit pa rin nilang wala silang kasalanan. Totoo niyan, namatay si Ninoy, binaril ni Galman. Hindi ang military ang bumaril dyan. Dahil nakukulong kami matagal na dito, naghihirap kami dito sa kulungan. Isa si ex-Sergeant Claro Lat sa mga sumalubong kay Ninoy. Ang iba pa niyang kasama sina Sergeant Arnulfo de Mesa, Filomena Miranda ng Philippine Air Force, Rogelio Moreno at Mario Lasaga ng Philippine Constabulary. Si Moreno ang nasa likod ni Ninoy. Sa naunang report ng Agrava Commission, siya ang sinasabing triggerman. Isa umanong military conspiracy ang naganap sa pangunguna ni Luther Custodio. Hindi isinama ang mga mas mataas na opisyal. Sa pangalawang report, kasama na sina Chief of Staff Fabian Ver at Brigadier General Prospero Oliva. Subalit na absuelto sila ng Sandigan Bayan. Noong 1990, napatunayang isang military conspiracy nga ang naganap, ngunit hanggang kay Luther Custodio lang. Ang kugurap nito sa CIS kasi may mga pinapaiwas na huwag namin banggitin eh. May mga pangalang ayaw pa banggit mo. Yun pala, para mapunta lang kay Sergeant Moreno. Kasi kung tuloy-tuloy kay Galman noon, iniiwas si Galman eh. Kasi kung diretso na kay Galman, marami nang tuloy-tuloy na kung sino talaga yung may kinalaman. Sa unang autopsy report,
lumabas na sa hagdan pa lang binaril si Ninoy. Subalit ayon sa isang NBI expert, maaaring lumihis ang bala. Mga dahon lang, tumatama yung bala ng Armalite, nagde-deflect yan. Kung paniniwalaan ito, posibleng si Galman nga ang bumaril kay Ninoy. Ngunit hindi pa rin maaalis ang military conspiracy. Inamin ni Master Sergeant Martinez na siya ang nagpasok kay Galman sa tarmac. Hindi naman na kami sinita dahil kilala ako eh. Kasama kong lahat yun eh. Akong sergeant nila eh. Nagtataka nga sila eh. Tanungin mo yung mga yan. Nagtataka nga sila, bakit si sergeant narito? Hindi kasama sa briefing. Hindi na talaga ako kasama sa briefing. Kaya yung sabi nila na doon galing doon binaril si Ninoy, doon sa itaas, hindi totoo yun. Doon na sa tarmac, binaril ni Galman. Yung siya sabi nila na si Galman ay patay na, tinapon, kalukuhan yon. Hindi totoo yon. Ito kami nagsasabi na totoo talaga na si Galman ang pumatay. Kasama ko siya. Kung hindi baril ni Galman, akong babaril. Mabuti na lahat, binaril niya. Kung binaril niya, kung hindi niya binaril ko, akong patay, wala na ako ngayon. Noong 1995, sinabi ni Martinez na matapos ang insidente, imbis ng pagalitan dahil napatay si Ninoy, binati sila ni General Ver. Ay namatay siya eh, bakit congratulations? Dapat sana bull out kami. I don't think being the low-ranking soldiers that they were, and they had nothing against Ninoy, why would they kill him unless they were ordered to do so? Sino si Ninoy Aquino? Ko alam. Si Ninoy ay tatay ni Chris Aquino. Si Ninoy Aquino po yung asawa po ni Cory Aquino. I think what was most painful to him was when he was saying that, ano kaya, naaalala pa ba ako ng mga tao? Para sa ABS-CBN News, Jade Lopez. Samantala, nangako ngayon si Pangulong Estrada na bubuksan muli ang Aquino Galman double murder case sa pagbabalik ni dating AFP Chief of Staff Fabian Ver. Ma-report si Rowena Papasin. Noong Martes, matapos pumayag na pauwiin si Ver, sinabi ni Pangulong Estrada na hindi mapipilit itong magsalita tungkol sa 1983 assassination. Subalit, nagbagong muli ng isip ang Pangulo pabor sa muling pagbubukas ng Aquino Galman double murder case. That's why I'm allowing General Ver to come home. So he might give light to the Nina assassination. Iwas pusoy naman si Vice President Arroyo. That's not for me to determine because as a cabinet member, I have my particular job and it is not my business to comment on things that are outside the domain of my job. Susuportahan naman ng Crusade Against Violence ang muling pagbukas sa kasong Aquino Galman double murder. If Mrs. Aquino would choose to really begin again, then we will be with her. Ngunit ayon kay Attorney Oliver Lozano, isang kilalang Marcos loyalist, may declassified report mula sa US State Department na magpapatunay na walang kinalaman ng mga Marcoses sa asasinasyon ni Ninoy Aquino. Itong State Department report na ito ay good starting point to get into the bottom of things. But definitely I was told in that report, the Marcoses, Mrs. Marcos, President Marcos, had no hand in that condemnable incident. Sa harap ng mga balita tungkol sa dating AFP chief, nananatili namang walang alam ang kanyang ina na si Doña Elena Ver. Nag-iisa na sa kanilang tahanan sa Sarat, Ilocos Norte, si Ginang Ver. Of course, I am glad that they are one. They thought of his coming back. Para sa ABS-CBN News, Rowena Papasi. This is the latest bulletproof vest that I will be wearing. You know, this is Kevlar on top here to protect this and then a back part on this side. But as I said, this is only good for the body, but in the head, there's nothing else we can do. So you have to be very ready with your hand camera because this action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. So this is the danger, the big danger.
Pinangunahan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Yellow Reunion sa EDSA Shrine bilang pagunita sa ika-15 taong anibersaryo ng pagkakapatay kay dating Senador Ninoy Aquino. At sa harap ni Pangulong Estrada, binanata ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin ang mga ay sa kanya'y nagnakaw sa bansa na siya pa ring nagpapasasa ngayon sa kapangyarihan. Naroon sa EDSA Shrine si Pia Ontiveros. Pia? Kabayan, isang muling pagsasama-sama ng mga puwersang dilaw dito sa tinaguriang bantayog sa People Power bilang pagunita kay Ninoy Aquino. Ito ang inihandog ng mga veterano ng kilos protesta ng dekada 80 at pati ng mga nagtanggol sa nakamit na demokrasya laban sa mga kudeta. Sa kanyang homily, kinastigo ni Jaime Cardinal Sin ang pagbabalik ng mga Marcos cronies, ngayong si Joseph Estrada ang nakaupo at pati ang balak ng administrasyon ni Estrada na pilitin ang RP-US Visiting Forces Agreement. Medyo kumambyo lang nga si Cardinal Sin nang hikayatin o nang hinikayat nito ang Pangulong Estrada na tuparin ang mga pangako nito sa mahihirap. Who scoop up for themselves our people's money are but to reclaim their spoils. Bonds of friendship, of pakikisama, all-time kumpare linkages, who can roll for past favors. These seem to be the values that really count now. Habang nagmimisa, pinahiram din ng dating Pangulong Aquino ang kanyang pamaypay sa Pangulong Estrada dahil pinagpawisan ito, hindi naman siguro dahil sa mga binitawang salita ni Cardinal Sin. Sa offertory, mga sagisag ng pakikibaka laban sa rehimeng Marcos ang inalay. At sa kanilang talumpati, hinikayat ng dating Pangulong Aquino at pati ng dating Pangulong Fidel Valdez Ramos ang sambayanan na buhayin ang mga prinsipyong ipinaglaban ni Ninoy Aquino. Nagpahayag din ng suporta ang Ginang Aquino at Mr. Ramos administrasyon ni ERAP. Kabayan, ang awit na naging sagisag at inspirasyon ng kilos protesta na nagsimula sa pagpaslang kay Ninoy Aquino. Kabayan?